Hello everyone, what's up and welcome back to my YouTube channel. And yes, hindi na ako nagbe-video masyado kasi busy kami sa school. Kasi palagi madaming mga assignment, tapos kailangan mo talaga mag-research ng research, tapos babasahin mo sa in front. And ako sobra akong mabagal magbasa. Kaya yun, parang nahihiya ako. And yes, that's it. And ayun, kalalabas lang namin sa paaralan. And so early, kaya ayun, mag-video muna ako. And isi-share ko muna yung kwento ko about sa immigration kasi may nag-comment sa YouTube ko sa video ko. And yes, ayun, isi-share ko lang yung naalala ko lang ng kaunti. And ayun nga, one day ako nag-stay sa airport sa NAIA, sa International Airport kasi taga-summer ako and mahirap bumiyahe sa Manila. Minsan lang. And kasi, sobrang advance ko lang kasi minsan nadidelay yung flight. Kasi hindi natin alam, like, baka madelay yung flight kasi, yes, baka may bagyo, like that, buyag. And, ayun, doon na din ako natulog sa NAIA 3. And, yes, sa may first floor, sa may mga upuan. And after that, kinabukasan ay pumunta na ako sa second floor kasi nandun yung mga yung mga check-in, yung mag-check-in ka doon. And yes, muntik na din akong mauto doon. Ma-scam kasi wala, nagtanong-tanong ako. And sa pagiging matanungin ko, ayun, na-scam na ako. Nauto na ako. Pero mabuti na lang hindi ako nauto. And parang na-lose hope ako. Lose hope. Kasi first time ko lang, kaya kinakabahan ako and sobrang palagi akong nagtatanong kung sino yung anuhin ko doon kasi first time ko lang din. Sabi ng doon, nang nagtatrabaho sa mga sa airlines, sa isang tao na tumitingin ng mga passport at ayun, doon siya, umupo siya sa tapat ko and tinanong ko siya kung pwede bang makapag abroad yung makalabas yung 20 years old na kagaya ko. And sabi niya hindi daw, mukhang malabo, and 23 pataas lang daw yung makakapag-travel. And ayun, sobrang mahal yung niya, yung ino-offer niya. Mas mahal pa sa ticket ko. Mas mahal pa ata sa business class. And mabuti na lang may katabi akong couple, and ayun, sinabi nila wag kang maniniwala. Kaya kayo kung magtatanong-tanong kayo, wag kayong papayag kung may mag-offer din sa inyo kasi alam mo na. And after that, may isa ding lalaki na papunta siya sa UK. Mag-work din siya doon and binigyan niya ako ng advice kasi first time ko lang and baka ma-offload. Kaya yun, binigyan niya ako ng advice. Sabi niya, sabihin mo lang sa immigration na hindi mo ubusin yung 3 months na pag-stay sa Russia, like that. Kasi baka ma-offload ka kasi sobrang bata mo pa. And yes, ganyan. And ayun nga, nung nandun na ako para mag-check-in ay hindi pa pala nabayaran ng boyfriend ko yung insurance. Kaya yung takbo ako doon nang mabilis kasi kaunti na lang yung oras before yung flight ko. Kaya yun, takbo ako ng mabilis and pagpunta ko na ng immigration ay naghihingal ako ng kaunti. Hingal, like pumping. And sabi ng officer, like, ayos ka lang, like that. And sabi ko, opo, kasi tumakbo ako. Kasi, yes, ayun nga. And may tatlo siyang, sa akin, tatlong questions sa akin. Iwan ko, nakalimutan ko yung isa. Yung dalawa lang yung naalala ko, yung saan ka pupunta? Sabi ko sa Russia. And first time mo lang? And sabi ko yes. And ayun, pagkatapos ay sinabi niya punta daw ako sa isang immigration doon sa loob. Parang white glass, hindi naman siya glass. Basta doon pumupunta yung pinupunta yung mga first na magta-travel. And after that ay binigyan kami ng paper para sagutin yung mga katanungan doon, like ilang months ka or weeks mag-stay doon, or sinong pupuntahan mo, yung address dapat mong sagutin doon. And after that ay tinawag na yung pangalan ko, and hindi pa pala nakakakaba pag naka face to face mo na yung immigration officer kasi sobrang bait nung naghawak sa akin. Yung officer na nag-interview sa akin, and sabi niya,
saan ka pupunta, like that. And may dala-dala akong folder na nasa loob yung mga document ko, and sabi niya, pwedeng mahiram, like that. And binigay ko sa kanya, and siya na lang yung tumingin ng tingin. And syempre, habang tinitingnan niya yung folder ko, yung mga requirements ko, ay nagtatanong din siya sa akin, like, nagkita na pala kayo. Kasi prinin ko din yung mga picture namin together, kasi una siyang pumunta sa Pilipinas, yung boyfriend ko, kaya nag-print ako ng mga picture namin together. And yung mga convo namin, conversations sa Facebook, kasi sa Facebook kami madalas nag-uusap, yung mga receipt, basta, ayun. And, ano pa? And mostly yung mga katanungan niya ay sa side ng boyfriend ko, like ilang taon na siya, pumunta na ba siya dito, anong work niya, and saan kayo nagkakilala, ganyan. Basta mostly sa kanya. And ako naman yung tinanong niya kung ilang taon na, or blah blah blah, ganyan. Hindi naman masyadong madami. And mga pasado 11 PM nata nung ako'y in-interview ng immigration officer, kaya yun, parang nagmamadali na ako kasi ilang minuto na lang bago yung flight ko, kaya ayun, mabuti na lang hindi masyadong madami siyang tanong, and ayun, inano na niya. Basta mostly alamin niyo yung information ng boyfriend niyo. And also, mas mabuti na siya muna yung pupunta dito sa Pilipinas para may proof ka na ipakita sa immigration para maniwala sila. And may advice lang, huwag kang kakabahan sa immigration, huwag kang magpapakita ng kinakabahan, kasi kapag nandun ka na sa immigration, hindi pa pala nakakakaba. Kasi dati nanonood kami ng vlog, ganyan, before yung flight ko. Syempre nanonood muna kami, and syempre sobrang nakakatulong din. And ayun, mayroon ding nagbo-vlog na nakakatakot yung immigration. Pero pag nandun, hindi pa pala. Basta focus ka lang, and kung kumpleto ka naman ng mga documents mo, edi huwag ka ng kakabahan. And ayun, focus ka lang, and maging positive ka lang, and yes, pray lang. And also, mag-advance ka din. Kung first time mo lang, kasi alam mo na yung ticket sobrang mahal, and para hindi masayang yung effort, and yes, mag-advance ka. And also, huwag magpapa-scam or maniniwala sa mga ano-ano dyan, kung may mag-offer ng pera, like that. And yun lang. And after nga nung interview sa akin sa immigration, ay tumakbo na din ako papunta doon sa loob, and umupo ako doon sa ibang airline. Mabuti na lang nag-chat sa akin yung ate ko or si Andre, iwan ko kung sino nag-chat noon, and sabi niya, i-check mo mabuti yung yung ticket, kung saan, and kung saan airline ka. And nakita ko, ay iba pala yung airline na inupo ko ay Emirates ata yun. And sa akin ay Qatar Airline, kaya yung takbo ako ng mabilis doon. And mabuti na lang hindi pa pala flight. And medyo tumagal ng kaunti bago yung flight ko, like 30 minutes or 20 minutes na delay. Pero okay lang naman, mabuti na delay kasi nakaupo lang ako sa ibang airline na hindi pa pala sa akin. Ay, basta yun lang naman yung experience ko. Dahil smooth lang naman, and hindi pa pala nakakakaba pag nasa immigration ka. And kasi first time ko lang, kaya ayun, kinakabahan din. Pero pag nasa ka na sa kanila, wala lang. Masasabi mo na lang, immigration ko pala to. Ganyan. And syempre magtitiwala lang, and mag-pray, of course. Yun yung importante. And yes, that's all for today's video. And sana nakatulong. And yes, that's all lang yung may papayo ko and by share ko. And see you on my next video, and thank you for watching.